Magandang araw Pilipinas. Ito, pakinggan natin si Boss Dada tungkol sa ating mahal na Pangulo. Sige, let's go. Oh, ito pa isa mga bossing. Ilang araw yung impeachment na yan? Aabot yata yan hanggang Pasko. Sabi nila, baka umabot yung impeachment na yan hanggang Pasko. Meron pa ba tayong Blue Ribbon Committee hearing? Po, tangina niyan. Uulan na naman na malalakas. Mag-uulan na naman na malakas. May panibago na naman mga dilubyong ihahatid sa atin yung mga puta pagnanakaw ng mga hayop na yan sa flood control. 2023, 24, 25, 26 hanggang 2027 putang ina ninanakawan tayo ng mga yan. Dapat etong si Erwin Tulfo, dahil siya naman ang Blue Ribbon Committee Chairman, dapat nag-ano siya, tawag dito, nag-iimbestiga na siya sa Blue Ribbon Committee. Yan ang talagang dapat inimbestiga kasi yun talaga, nakaw yun eh. Nakaw yun. Mismo si Bongbong Marcos nagsona siya, sabi niya mahiya naman kayo. Ibig sabihin, even Bongbong Marcos is accepting na may pagnanakaw talaga sa kanyang administrasyon. Anak ng tinapay. Oh, may pagnanakaw sa kanyang administrasyon, siya mismo ang umamin nun. Ha? Siya mismo umamin. Oh, tapos, kita mo, aabot to hanggang ano. Dapat yun ang iniimbestigahan ni Erwin Tulfo, putang ina ka. Sinabi na nga nung amo mo na mahiya naman kayo, tapos hindi ka nahihiya, hindi ka nagpapa. Dahil dito sa impeachment na ito, yung mga importanteng hearings, wala na. Monday, Tuesday, Wednesday, ang kanilang impeachment. May Huwebes at Biyernes, hindi nag-hearing ng mga committee itong mga putang inang senador na ito. Pati itong mga hayop na mga pati itong mga hayop na mga kongresista na ito, hindi rin sila hindi rin sila mga bossing nag-hearing. So, ayun ang malaking problema natin, yung flood control scandal, hindi na yan madidiscuss. So yun napagtatakpan na yan. Napagtatakpan, tumataba na nga si Bongbong Marcos dahil hindi na napag-uusapan yung flood control scandal. Natatandaan nyo, nung makaraan si Bongbong Marcos parang papanaw na. Nakita nyo itsura ni Bongbong Marcos, parang putang na dalawang bulate na lang ang paper, masusunod na kay Mima Alicia. Pero nakita nyo ngayon, ang taba na naman ni Bongbong. Ang taba na naman, ang sigla na naman ng tarantado. Bakit? Kasi hindi na naman siya napag-uusapan. Yung flood control mess, hindi napag-uusapan. Nagtagumpay si Tito Soto, si Lacson at saka si Erwin Tulfo na mapagtakpan yung flood control scandal. Kaya ang gusto nila mangyari, impeachment. O, ganun. O, impeachment. O, ano pa ang pinagtatakpan ng impeachment aside from yung flood control scandal? Budget ng 2027, mga boss. Hindi nyo alam to. Oo, pero yung budget ng 2027, imagine mo aabot ito hanggang Pasko, di ba? Oo, pag umabot ito hanggang Pasko, Lunes hanggang Miyerkules, Huwebes, Biyernes, di na sila nagtatrabaho. Ha? O, ngayon, ito problema. Pinirmahan na ng Pangulong Manggagancho. Yung budget natin, 7 trillion na naman. 7+ trillion na naman yung budget natin sa 2027. Puta ina, yung budget ng 2026 na 7 trillion din. Hindi pa natin nararamdaman. Putang ina, pinag-uusapan na naman nila yung 7 trillion na budget sa 2027. O, may mga proyekto ba't programa ngayon 2026? Wala. Bakit? Ang meron ngayon, impeachment. Gaano kalaki ang perang gagastusin nila sa impeachment? At least 2 billion. 2 billion ang gagastusin nila dito sa impeachment na ito, na ang hinahabol 125 million. Dun sa 125 million, tila mo 50 million na lang yung kanilang hinahabol because according to COA, properly accounted naman yung pera na yan. Meron lang mga konti na kailangan nila ng mga additional information at additional documents para ma-write off yung natitirang ilang milyon. Ganun lang kaliit yung hinahabol. Tapos, ang laki-laki nung ginagastos dyan sa impeachment na yan. Ang masakla, pinirmahan na yung trillion na budget. Pinirmahan na yan, no? So, kailangan balangkasin na ngayon. Yung mga congressman na babalangkas ng budget, nasa impeachment. Yung mga senador na babalangkas ng budget para sa 2027, nasa impeachment. Lahat puti sa Congress, kahit papaano, ang dami nilang tanga doon, di ba? 300 silang tanga. At least ilang tanga lang yun nandiyan sa Senado ngayon nanonood na impeachment. Pero ang dami mga tanga doon sa Congress mo. Hindi naman gagana yun kung wala yung mga yan. O yung senador, talagang pilay yung senador. Bakit? Lahat sila nakatutok dyan. Yung tatlo nakakulong pa. Yung dalawa nakakulong, yung isa nagtatago pa. So ang laki ng problema natin mga bossing. 7 trillion ang budget natin for 2027. Anong araw na ngayon? July na, August, September, October, November, December. Meron na lang silang 5 buwan para planuhin kung saan mapupunta yung 7 trillion na yun. Busy sila sa impeachment. Anong gagawin nila? Yung 7 trillion na yun, putang ina niyan, nanakawin nila yung paano. Gagawa na naman sila ng mga kung ano-anong tarantadong kung saan nila ilalagay yan, di ba? Tapos, pag ibibigay nila sa Senado, madalian na naman. Madalian na naman yan hanggang sa ipipressure sila. Siyempre, ang mga senador, busy sila sa impeachment. Tapos, paano nila ngayon i-scrutinize
yung budget ng 2027 kung busy sila sa impeachment, yung mga congressman na wala sa impeachment, putang ina, nilalagay na nila yung mga pera sa 2027 doon sa mga maleta nila. Lalagay nila yun, kasama na yung mga komisyon nila. Pagdating yan sa Senado, wala nang oras yung Senado para pag-aralan yun kasi nga masyado silang busy dyan sa impeachment. Ano mangyayari sa budget ng 2027? Tandaan nyo. Kailangang nakawin nila yung budget ng 2027 kasi nga 2028 putang ina, eleksyon na. Kailangan makakuha na sila ng sandamukal na pera para pagdating ng 2028 elections, meron silang pang tustos. Sa 2028 kasi, ang budget mo dyan, kalahati lang yung magagamit mo sa 2028. Dahil nga, Mayo, actually hindi nga kalahati. June, July, August, September, October, November, December. 7 months na lang na budget ang magagamit mo talaga dyan. Kasi yung unang tatlong buwan, January, February, March, April, May, unang 5 buwan, ano pa yan administrasyon na pera pa yan. So, ang pera ng susunod na administrasyon sa 2028, pang 7 buwan lang. So, itong 2027, sobrang importante nitong 2027. Dahil diyan nila kukunin lahat ng pera para sa pambili nila ng boto sa 2028. Pambayad sa Comelec, pambayad kay Kapitan, pambayad kay ganito, kay ganyan. Pambayad sa mga hayop na yan. Yun ang malaking problema natin. At tayo, nalilibang tayo sa impeachment, hindi natin naaasikaso yung flood control. Itong malaking problema yung 2027 budget na nakawin nila yan para sa 2028 election. Maniwala kayo. Kaya, naku po, naisip nyo ba yan? Ako lang nakaisip niyan. Naisip nyo ba yan? Naisip nyo yung yung mga bagay-bagay na yan. Kung hindi nyo naisip yung mga bagay-bagay na yan, ayan na, ibinigay ko na sa inyo. Ibinigay ko na sa inyo yung hindi nyo alam, no? Di ba? Hindi nyo alam. Yung 2027 talaga, plano nilang itago yan. Plano nilang itago yan. Dahil sobrang busy nilang lahat, iano nila yan. Wait lang. Dyan lang kayo. Wait lang. Ayun. So ayun ngayon mga bossing, yun na ngayon ang natin, yun ang problema natin. Kaya kailangan aabangan natin yan with lahat ng ito, yung mga krimen na nakikita ninyo, yung mga nakikita ninyo na mga kung ano-anong ginagawa nila ngayon, yung mga awayan ng mga senador. Ano yan? Kaya si Ping Lacson hindi humihinto ng pagbanat para laging may mapag-uusapan. Kaya hindi sila humihinto ng pagbanat kay Alan Peter Cayetano para hindi sila huminto. Kapag masyado kang na-focus kasi doon, makakalimutan mo flood control at saka yung 2027 budget. Pustahan tayo kung naging pinaka-anomalyang budget ang 2024 at 2025. Yung 2027 budget, maniwala kayo, putang ina niyan, ubos yan. Walang programa. Tandaan ninyo pagka-eleksyon, walang projects. Bawal ang mga pagbibigay ng pera sa mga proyekto, bawal. Kasi parang lumalabas parang binibili mo na yung boto ng mga tao. So bawal na yan. Lagi niyo tatandaan yan so yung 2027, lagay niyo sa isip ninyo, budget yan para sa 2028 talaga. Yung nanakawin nila diyan, ubos yung 2027 para sa mga pansarili nilang kapakanan. Congressman, yung mga senador na yan, putyang ina na nakawin nila yan. Pati yung Malacanang lalo na yung Malacanang. Kailangan niya nang nakawin yung 2027 na yan. Hindi niya pwedeng nakawin yung 2028 kasi kalahati nun sa susunod na administrasyon na. Kailangan niyang ubusin lahat ng kapangyarihan niya sa pagnanakaw. Lahat ng talino ni Bongbong sa pagnanakaw. At saka ni Romualdez. Kailangan na nila to. Kasi nga, 2028, tatakas ng Pilipinas yung mga yan. Kailangan, siguro 10 eroplanong pera ang dala-dala nila para makapagtago sila sa batas o para hindi sila mahahabol ng susunod na administrasyon. Ako, umpisa pa lang, naisip ko na rin siya. Kaya lang hindi kasing galing nung neto ni Boss Dada. Nagkaroon ako ng slight idea kasi in the first place, alam natin lahat na itong impeachment na to, hindi talaga mananalo to kahit anong gawin nila. Alam naman natin lahat yun. Kasi unang-una, yung mga ebidensya, wala naman talagang matitibay. Tingnan nyo, yung unang dalawang witness, nagmukhang tanga lang sa defense ni VP Sara. Kaya, napakalaking katangahan naman talaga kasi yung 125 million na budget confidential funds nanakawin, which is kung magnanakaw ka doon lang sa figure na 125,000, magkano lang ang kukupitin mo doon? Syempre alam nga naman kunin mo yun lahat, 'di ba? Wala kang i-report pag kinuha mo yun lahat.
Doon ba mismo kahit ipagpalagay na natin yung 125 million na kawin mo, kulang pa yon sa ibabayad mo sa mga abogado mo eh. Tingnan mo kung gaano kagagaling ng abogado ni VP Sara. Kung ilan yan, syempre, babayaran niya yan. Ilang buwan siyang magbabayad dyan simula ngayon hanggang, let's say, sinabi ni Boss Dada, aabutin daw ng December 25. Or ng December, ilang buwan yun. O, syempre, magkano ang rate ng mga abogado na yan? Ganyan kagagaling. Syempre, milyon ang ubusin ni VP Sara dyan. Ubus na. Yung ninakaw niya kung sakaling nagnakaw siya, di ba? Kaya, makes sense. Makes sense yung sinasabi ni Boss Dada dito. Tsaka, nonsense pala. Nonsense yung paratang nila na nakawin yung 125 million na confidential funds. Tapos yung, hindi ko magets bakit 3 araw lang nagtatrabaho yung mga senador natin na, which is, sumusweldo sila ng ng pagkalaki-laki. Magkano ba sweldo ng senador? 100,000, 200, 300,000. Ang laki nun para sa tapos tayo mga Pilipino nagtatrabaho tayo ng let's say 8 hours a day, yung iba nag-overtime into 12 hours tapos minimum lang ang sweldo. 'Di ba? Napaka nun tapos sila ganyan-ganyan lang yung trabaho Although syempre bilang hindi ko naman tinatawaran yung sweldo nila as a senator. Magtrabaho naman, ang akin lang is magtrabaho naman din sila ng nakikita natin kasi tingnan mo naman parang hindi naman sila nagtatrabaho eh. Tulad niyan. Impeachment, which is nag-accept tayo ng pera diyan eh. Isipin mo, yung hinahabol nilang pera kay VP Sara 125 million lang. Tapos ang ginagastos nila diyan, ang gagastusin nila diyan ang budget. Sabi ni according lang dun sa ni Panglito Lacson ni Panglito Lacson, sabi ni ni Senator Alan Panglito Lacson. Tawa ako ng tawa kanina dumambira. Panglito Lacson. 2 billion. Kita mo, delugi pa. Kaya alam natin talaga itong impeachment na to malaking kalokohan lang to. Kaya naniniwala ako dito kay Boss Dada na itong impeachment na to is diversion lang talaga doon sa totoong issue ng bayan, which is yung flood control. Yun naman talaga ang problema natin eh. Well, actually yung flood control sa sinabi pa ng mga ibang mga commentators or political commentators is lang yan eh, tip of the iceberg. Tip of the iceberg lang ang flood control. Napakarami pang corruption dyan. Imposibleng yan lang yan. Sobrang pa yan, ang dami pa yan. Hindi naman tayo bulag eh. Kaya sa edad kong to, ang dami ko na nakikita eh. Ang dami ko na nakita. Marami akong tawag dito yung alam na mga government agencies na merong corruption talaga. Hindi nila maitatanggi yun. Tapos yun nga yung tungkol dun sa budget na nanakawin lang. Nako po. Para sa 2027 budget nanakawin lang daw. Ay nako. Grabe kung ganito kalala na yung problema natin sa Pilipinas, kawawa naman talaga tayo. Kaya dapat talaga maging mapagmatsyag tayo eh. Hindi ko alam paano ba natin pipigilin tong impeachment na to kung wala tayong magawa kasi ganyan na tuloy-tuloy lang yung impeachment. Pero salamat na rin dun sa mga nagtatanggol kay Senator Alan Peter Cayetano, kay Senator Robin, Senator Pia, kay Senator Amy Marcos at sa iba pa. Salamat na rin sa inyo na at least pinagtatanggol nyo yung katwiran kahit papaano. Nakikita namin yon. Which is sa tingin ko dapat nga lahat ng senador ganun ang tanong eh. Kasi sa akin hindi ako nagmamagaling, disclaimer po. Kasi kung impeachment yan dapat ang tanong mo diyan palagi is parang ikaw yung yung dapat lahat ng senador ganun magtanong kung paano magtanong si Senator Alan Peter Cayetano. Pambihira si Risa Ontiveros yung tanong niya. 'Di ba? Nung nakaraan, grabe yung tanong niya pang pang closing na eh. Conclusion na eh. Nagko-conclude na siya eh. Kaya dapat ma-disqualify si dito si Risa Ontiveros. I mean,
Kasi unang-una ano siya 'di ba? Nagsabi na siya na tatakbo siya na ng presidency sa 2028. So hindi dapat mag-ano siya diyan. Mag-inhibit siya diyan kung totoosin. Kung may delikadesa si Risa Hontiveros, dapat mag-inhibit siya diyan. Hindi dapat siya naandyan. 'Di ba? So ano, kayo mga kababayan, ano masasabi nyo? Sa akin, ayun, ganun ang komento ko dito sa ano ni Boss Dada TV. Ang gagaling talaga ng mga banateros natin eh. Natututo talaga ako dito eh. Dati wala akong kaalam-alam sa politika eh. I mean, yung talagang hindi ko naiintindihan kung ano yung minorya, ano yung mayorya, ano yung functions noon. Ngayon, alam ko na lahat eh. Bira, pwede na yata ako maging senador eh. De, joke lang. De, yun, ano, comment down below mga kababayan, ano masasabi nyo? Totoo, make sense ba yung mga pinagsasabi ni Boss Dada? Tsaka yung mga pinagsasabi ko? O lahat eh puro ano lang, kalokohan lang. Oh, yun sa akin kasi talagang ano eh, nagme-make sense talaga yung sinabi ni Boss Dada, lalo na yung sa ano nga, sa 2027 budget. Sobrang ano yun. Sobrang nadali niya yun para sa akin nadali niya yun. So hanggang dyan mga kababayan, maraming salamat. Magpatuloy po kayong ano, maraming salamat sa mga nag-subscribe at sa lahat ng mga nanonood dito sa channel na to, sa munting channel na to. Sana magtuloy-tuloy na po tayo. At mag-iingat po kayo palagi. Mahalin po natin ang Pilipinas kahit nahihirapan na tayong lahat. Peace out.